Dear Servant of God, magandang araw po sa iyo at maraming salamat at mayroon ganitong programa para sa counseling at advice para sa mga nangangailangan na katulad ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Owen, 32 years old at single parent. Sabi nila torpe daw ako, kasi may hitsura naman daw ako kaso bakit ayaw ko raw manligaw. Ang totoo hindi ako torpe, pihikan lang, at isa pa nahihiya akong manligaw kasi wala akong pera at tambay lang. High school graduate lang ako, servant of God. At dalawa lang kaming magkapatid ng ate ko, yung ate ko may asawa na pala siya, hindi na nag-anak ang mama ko kasi nasunod na ang gusto nila ni Papa, ang magkaanak ng lalaki at babae. Sa ngayon dito parent ako nakatira sa pewder ng parents ko at palamunin parent, nakakahiyaman sabihin pero vendor lang ako at taga-buhat ng mga kalakal sa palengke. Sana mapayohan mo ako, servant of God, sa aking sitwasyon. Ano ba ang dapat kong gawin sa aking kalagayan na ganito? Magulo ang isip at hindi alam ang gagawin. Maraming salamat, gumagalang, Owen. Sagot ni Servant of God. Magandang araw sa iyo, Owen. Una sa lahat, salamat sa tiwala na ibinahagi mo ang iyong pinagdadaanan. Hindi madali ang kalagayan mo ngayon, pero tandaan mo, ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo, Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Owen, una kong payo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi sukatan ng halaga ng tao ang pera o trabaho. Ang tunay na sukatan ay kung paano ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kung uunahin mo ang Diyos, siya mismo ang magbubukas ng tamang pintuan sa buhay mo. Pangalawa, gamitin mo ang panahon na ito para magtayo ng pundasyon. Nasa edad ka na ng 32, kaya imbes na ma-paralyze ng hiya o takot, simulan mong paunlarin ang sarili mo. Hindi masama na vendor o tagabuhat, pero pwede mo ring pag-isipan na matuto ng bagong skills o maliit na negosyo. Sabi sa Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 29, nakakita ka ba ng taong masipag sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Kapag pinagyaman mo ang talento mo, dadalhin ka ng Diyos sa mas mataas na level. Maraming mas mahirap pa ang kalagayan kaysa sayo, pero ngayon pinagpala na sila. Dahil yan sa sipag at diskarte. Plus, samahan mo ng panalangin at pananampalataya, tagumpay ang makamtam. Pangatlo, huwag mong madaliin ang pag-aasawa. Ang pagiging single ay hindi sumpa, kundi season ng preparation. Gamitin mo ito para palalimin ang relasyon mo sa Diyos at ihanda ang sarili mo para sa tamang babae na ibibigay niya. Tandaan, si Adan ay inilagay muna ng Diyos sa gawain bago siya nagbigay ng katuwang. Kawikaan Kapitulo 19 versikulo 14. Bahay at mga kayamanan ay minamanan sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya kapag nasa tamang direksyon na ang buhay mo, darating ang tamang panahon at tamang tao. Awit Kapitulo 37 versikulo 4, magpakaligaya ka sa Panginoon, at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Pang-apat, alisin ang hiya at kawalan ng kumpiyansa. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Sabi ni Pablo sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Owen, tandaan mo, hindi hadlang ang edad. Hindi hadlang ang kabiguan noon, at hindi hadlang ang pagiging simpleng tao. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbibigay ng bagong simula. Kaya simulan mo ngayon sa panalangin, pagsisikap, at pananampalataya. Ang mahalaga ay huwag kang manatili sa pagiging tambay, gumawa ka ng hakbang, kahit maliit, araw-araw, sikapin mong makaipon at kung may budget ka na, try mong mangupahan at bumukod ka na sa parents mo, para di ka napabigat sa parents mo. Naniniwala ako na may malaking gagawin ang Diyos sa buhay mo kung patuloy kang mananalig at kikilos ayon sa kanyang kalooban, sundin mo lang ang mga payo at Bible verse na binigay ko. At siguradong ang Diyos ang magpapala sa iyo. Sana nakakulong ang mga payo ko sa iyo at magkaroon ka ng bagong pasimula sa iyong paglalakbay sa buhay. Maraming salamat sa iyong liham, God bless.